Hi, sa mga tagasunod at mga tumatangkilik sa Tatong Kalye, ako si William Bill Auhero alias Bill Carpa ng Paco, Manila. At narito ang kwento ng aking mga tato. Mga storya ng tattoo sa kalye. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe. Ako ay sobrang naging popular sa Paco dahil sa mga nangyari sa buhay ko at ako isang Sputnik. Planeta yan, S-P-U-T-N-I-K. Sputnik number 1. Nung bago ako nadala sa Muntinlupa, isang buwan na lang martial na. Kung hindi ako nakuha ng mga military at ng Police Maynila, patay din tiyak ako, katulad ng mga kakosa ko. Pero sa biyaya ng Panginoon ay hindi nila ako napatay dahil nga nahuli ako before the declaration of martial law. Kasi Metro Manila ako chutukil eh. Ngayon, yung kasaysayan naman ng buhay ko, from crime to Christ, from prison to mission. Kasi hindi naman ordinaryo ang pagluluko ko eh. Kami nag-umpisa ng hulida, paparayin niyo yung mga container van, kunyari traffic violation, pero hijack yun. Sasampahan namin ng bagong driver yon. Tapos dadali namin kung saan-saan lugar, yung mga ilang na lugar sa Pasig, sa Marikina, pinayayakap namin sa puno yung driver, pinuposas namin. Kung hindi siya masasakluluhan sa kanyang mga sigaw, maaaring mag-starve siya doon. Kami yung original na Gapos Gang. Kombinasyon kami ng Bahala, Komando, Sputnik, Manila Boy. Nagkaroon ng iba-ibang version yan, pumasok na rin ang mga waray. Dahil ang nagpapangalan, pulis. Yung style nyo. Kaya iba-iba ang klase ng Gapos. Kami, ang gamit namin para mabilis, mas madali, alambre. Tawag namin dyan talim baboy. Nakaganyan, mas masahol pa sa posas. Ang talagang specialty namin noon, panting gitik. Ibig sabihin noon, akyat bahay, sabay hold up. Papanikin nyo yung bahay, papasukin nyo yung mga subdivision ng mga ganda, gigisingin nyo yung tao. Ngayon, yung buhay ko, kung bakit naman dumating sa ganun, nagsimula lang sa galit ko sa magulang ko eh. Nagsimula yung rebellion ko siguro mga 9 years old. I was a consistent honor student. Kasi stepmother eh. Ang dating sa akin niya, step monster, hindi stepmother. Mahirap talaga pag nagsama ang langis sa tubig eh. In some ways, okay siya kasi disciplinarian eh. Ang katalinuhan kasi, pag hindi mo in-acknowledge na galing sa langit, sira ulo ka eh. Yung talinong binigay ng Diyos sa'yo, mamanipulate ni Satanas yan. Kasi yung katalinuhan at saka kawalangyaan, gabuk lang ang pagitan. Nasa sa pag-acknowledge lang ng tao sa Diyos kung bakit mabibless siya o kaya makikurse. Dalawa lang yon, walang swerte, walang tsamba. Lahat nakatakdang mangyari. Pag pinili mong sumunod sa Diyos, medyo magandang pupunta mo talaga. Pero pag pinili mo na magrebelde sa Diyos, paglalaruan ka talaga ni Satanas. Yun ang nakita ni Satanas sa akin. Yung rebellious attitude ko. Kaya inalagaan niya ako. Kaya lagi niya pinakikita sa akin yung mga kamalian ng stepmother ko para lagi ko magagalit. Naka-apekto yun sa pag-aaral ko. Kasi lagi na ako nakatambay, cutting classes, gano'n. Diyan na nagsimula yung dinadayo namin ng Arroyo High School, lahat ng mga eskwelahan. Para lang kami manggulpi. Talagang thrill talaga. Kaya nga nabanggit ko yung Gurang Kabuslay. Yan yung mga outsiders na dumadayo sa eskwela namin. Kami ang dumidepensa sa eskwela. Pinatatakbo namin yan. Kinukwento nga ni Gurang yun eh. Sabi niya, sa totoong tanang buhay ko si Bill Carpa lang nakapagpatakbo sa akin eh. Nung nandun sa kami sa loob kaya siya rin na nag-endorse na ako ang pumalit sa kanya. Outgoing siya, incoming ako. Actually, ako, original talaga ako Bahala. 16 years old. Pero 17 years old, Sputnik na ako. Yung pagluluko ko kasi, hindi dun sa lugar namin. Nasa labas. Kasi yung lugar namin, sa Paco, sa likod ng Rojas High School. Wala kang tatapakan lupa. Puro tulay. Tubig, pusali. Talagang ang kikitid. Pag nag-riot kami dun, ang makakatama lang, yung unang dalawang nasa frontline. At saka sila rin ang pwedeng tamaan. Kaya makikita mo, may tama ako ng taga sa noo, may tama ng tagayan. Kita mo kanal, di ba? Pag inipin mo yung tuktok ko, meron pa rin ditong bago. Palo naman yan ng 2x2. Ito dito. Oo. Bakit ba Bahala yung naging tatak? Kasi ako nga, nasa labas ako may standby. Yung mga kababata ko sa looban. Ako sa plaza. Dahil yung looban na yun, malaki yun, malawak. Hindi sila lumalabas. Dahil nga, pag lumabas sila, away tiyak eh. Iba-ibang barangay eh. Kaya ako naman yung siga dun sa labasan. Pero tagaroon ako sa looban. Isa ako sa mga sigang bata. Unang naging siga ang kalaban, mga old-timer, showdown. Talagang panaan, bakilan, ganon. Mga nasa anong edad ka na niyan, Lolo? Mga 17. Tapos, niligawan ako ng mga kababata ko.
Sabi niya, Bill, pambira naman hindi pa tayo magiging isa niyan pero mo, mahigit kami 50 rito, puro Sputnik kami. Tapos ikaw lang ang mag-isang bahala. Sabi ko, ano naman problema dun? Kasi putok na ang pangalan ko. Siyempre, gusto nila na pag nababanggit yung Bill Carpa, kasama sila. Kaya sabi nila, magpa-Sputnik ka na lang, ikaw magdala sa amin. Kaya ngayon lugar ko, yan Gumbursa, Gomez, Burgos, Zamora. Marami rin siga ron. Alam mo yung pinakauna kong medyo pinag-usapan talaga ng tao ron. Naka-short ako, 17 years old. Birthday nung pinakasiga na old-timer. Binaril ko yung point blank sa dibdib. Sabi ko, bien, happy birthday. Binaril sa ano. Pero ang baril ko, teka, yung paltik. Naipit yung basyo, hindi na iikot. Yung binaril ko, yun yung mga unang hold up ng mercury drug dito sa Metro Manila. Mga big time na hold upper yun. Kaya nung inabol nila ako, pumanik naman ako sa bahay ng bilas ng kapatid ko. Kinuha ko yung shotgun niya. Browning. Isang kasap, 7 putok yun. Dumapa na ako ngayon sa bubong. Tapos inabangan ko yung dating nila. Pagdating nila, sinalubong ko kagad sila ng ano. Nagkagulo na, yun na, hindi na makalimutan ng tao yun. Tumatak na kanila yun. Si Bill Carpa, binaril si Bien. Nakabawi sila, napatay nila yung best friend ko. Hanggang sa tumagal na yan, yung grudge ba. Kaya yung mga kakosa kong bahala, hindi naman kami nagkaaway-away, pero nagsama-sama pa rin kami sa Davao Penal Colony, namilanggo rin sila Sputnik na ako. Yung pinakagrabing nagloko sa lugar namin ako. Ako rin yung pinakakakaibang pagbabago. Glory to God lang. Ang napakahalaga is kung paanong nawasak ang buhay ng misis ko dahil sa wala siyang masyadong alam sa buhay ko. Ang alam niya kasi ako yung loko, pero loko lang, hindi niya alam na yung talagang siga, talagang wala siyang alam doon dahil bata Nagugulat siya pag sinabi na pinasok nila Bill yung ganito. Naririnig niya, sila Bill ang binaril ni Bill si ganito. Ito yung simbolo niya sa mas maganda siya dyan. Pag sinusundo ko siya Central Scholar University sa Mindiola, may dala ako diyang raketa. Granada ang laman nun, yung traveling bag niya. Sutukin na ako nun Yung chessboard ko naman, meron akong 9mm. Yun lang ang laman nun, tsaka 3 pon. Pag inalog mo, kala mo talaga chessboard yun. Pero ang laman nun, kamado yung yung gamit ko, tapos may 2 magazine. Kaya dala ko yung chessboard. Ngayon, nakita ng kapatid niya yung mga love letter ko sa kanya. Batang mo si Bill. Di nagkagulo na, natakot yung misis ko ngayon. Pinuntahan niya ako sa trabaho. During that time, nag-struggle talaga ako. Gusto ko magbagong buhay. Kasi mahal ko yung misis ko Pero marami kong bata. Ang tambayan ko marami. Para medyo makaligtas naman ako sa mga raid, palipat-lipat ako ng barangay. Bawat barangay, siyempre, meron kang nagiging girlfriend kasi nga, yung style mo, yung Robin Hood yung gentleman, tapos yung mga abusadong loko, tiklop sila pagka nandun ako. Pag binasa mo yung isa sa mga comment, sabi niya, bata pa lang ako Marami nangingikil dun, sabi nung, sabi niya, pero pag nabanggit yung Bill Carpa, tiklop lahat sila dyan. Ang talagang kaso ko, ako yung tunnel man ng Davao. Kasi nawala ako sa Muntinlupa ng 5 taon. Matindi yung raid ko, mahigit 50 ang humuli sa akin. Kalahati militar, kalahati Manila Spines. Nung time namin, ang humanap sa akin, si Alfredo Lim. Si yung Dirty Harry. Mayor Lim. Dirty Harry yan. Maraming pinatayan. Pero bandang huli, eventually, pag nakakita mo yung talagang kompleto ng buhay ko, na naging guest ko yan sa concert ko Pinuntahan ko sa opisina yan, pinaalala ko, sabi ko, sir, kami po yung tumira ng Philippine Airlines. Kailan nyo? Oo. Naalala niya. Hindi niya maalala ang pangalan ko tsaka mukha. Pero pagka binanggit ko yung mga kaso, yung Singgalong Post Officer, kami tumira noon. Tsaka yung dito, yung money changer dito sa UN Avenue, tsaka eskolta. Kaya pagdating ko sa Muntinlupa, kumbaga sa Reserve General ka kagad. Dahil bago ako dumating sa Muntinlupa, mayores ako ng City Jail Pagdating ko ng Muntinlupa, bulto-bulto yung dala kong regalo sa mga pangkat 12 pares ang sikat noon. Di ba may nagtanong kay Primo, nakaharap mo ba si Boy Kamatis? Sabi niya, hindi, tumatakbo Kasi sa taon yung time na yun, wala nang ibang pinaka-sensational doon. Kasi ang tira ng 12 pares, kakaiba sa lahat yun. Wala nang gagaya doon. Kasi karamihan doon ambush. Pinasok nila mismo yung selda. Alam mo yung mga pangalan ng mga tirador. Puro galing yan sa pinikula, sa liwayway, sa comics. Ang 12 pares, ispadahan yan Sila Mario Montenegro, yung 7 palabras na nababanggit. Tumira yan sa kalagitnaan ng binabasa sa trompa, sa compound, yung 7 last words. Kaya 7 palabras. Tahimik na tahimik ang mga tao, may trompa, binabasa isa-isa yung 7 last words.
tumira yung panggat na Sputnik, yung 7 palabras. Yun sa akin, sa Davao, tunnel case. Tunnel boys. Ako yung nag-mastermind ng tunnel, 12 kami. 13, ako yung pinaka-mastermind. Nasa pagitan to ng 30 hanggang 33. Ang sentensya ko, bawat isa, 2 taon hanggang 10 taon. Tapos may pinatay ako na sinyatgan ko. Siga ako ng pako siga siya ng pandakan. Nag-cutting trip, minura pa ako. Kinabukasan ako pang hinahanap. Ang dala nila, mga jungle bolo, tsaka kutsilyo, biglang binuluga ako siya ng Hindi ko na tinanggal sa supat yung putol na shotgun dinikit ko sa katawan niya Ganun ba ako nagamit ni Satanas noon? Matindi. Kaya yung pangalan mo, putok Kaya pagdating mo sa Muntinlupa, meron ka na kagad investment dahil yung mga nagbi-build up sa'yo, mga kakosa mong unang nahuli sa'yo. Lagi ka na lang nababanggit sa kwentuhan nila nung tumira kami dyan, si Bilang ganito, ganyan. Kaya dumating ako in person, nakita nila ako. Kaya automatic yun, you're somebody. Hindi ka magiging mayores ng jail na wala kang binatbat. Ang mayor kasi is the leader of a cell. Ang mayores, leader of a compound. Hindi lang isang selda ang hawak mo. You govern the compound. Pero puro Sputnik. Bali, pagpasok mo, Lolo, mayores ka na. Hindi. Mayor muna. Hindi, wala rin. Wala Ang tawag doon, pare-pare. Wala kang job description, wala lahat. Kain, tulog ka, tapos may say ka. Escape artist nga daw po kayo. Dami ko kasing puga doon, agaw armas. Kasi yung unang puga ko, easy lang, naka-backride ako, naka-wig ako. From Davao Penal Colony, hinatid ako nung nagpuga sa akin sa Davao City. Pupo. Dumaan ako sa pupo sa sewerage. Kaya lang, imbudo pala Ayun ang pinakamasaklap na. Palayo ako ng palayo, paliit ng paliit yung pag-asa mo na na makakatakas. Kasi pag sinisilip ko yung butas, pagka full moon, makikita mo yung liwanag dun sa dulo ng tunnel. Yung pala hindi mo alam, ganun pala yun. Grabe yun. Tapos nagbaliw-baliwan ako. Kasi papatayin ako dahil putol yung kadena ko Pinutol ko yung kadena ko, 2 araw kong nilagari yun. Ang pinakalusot ko lang doon para huwag akong mapatay, magsira-sira ng ulo. Nagilamos ngayon ako ng pupo. Nagsayo-sayo kunyari ako doon. Hindi ngayon nila ako mahawakan. Kaya ginawa nila ako parang baka sinilo ako Pero alam ng mga kakosa ko sa Bartolina na lahat yun, eksena lang yun talaga. Sa Davao lahat nangyari. Ang problema ito na ngayon, pagdating sa ospital, binuhusan ako ng tubig. Pinaliguan ako ng mga nasa ospital. May parang map. Ganun ka lang. Siyempre, titiisin mo kaysa naman sa patayin ka. Ang problema, yung doktor, nagising. 2:00 ng madaling araw Ano yan? Sir, yung doon sa Bartolina, nasira ang ulo. Injeksyonan ng Thorazine yan. Narinig ko yung Thorazine. Kilala ko yung gamot na yun yung pambuwang talaga yun pansira ulo yun Mabuti na lang yung attendant ng ospital ng Sputnik. Tapos sabi niya sa akin, huwag ako magpapa-injeksyon. Sinisenyas niya. Tinawag ko yung doktor. Dok, patawad na lang, Dok. Hindi naman po talaga ako sira ulo Tatakas po ako Hindi ko na tayang tiisin yung anak ko Naggalit Siyempre, ginising madaling araw. Tapos parang giniik akong palay doon Napakapakan ako. Tapos nilakihan yung kadena ko. Tapos balik na naman ako sa Bartolina. Ang Bartolina ko may 10 beses. May 8 buwan, may 11 buwan, 7 buwan. May kadena ako na yung talagang lakad ko. Talagang ganyan lang Kasi 2 lang Dalawa lang yung kadena. Tapos yung shackles, yun ang malalaki. Parang bawat isa, parang 3 kilo Kaya pag tinanggalan ka ng kadena after 6 months, para kang kengkoy Kasi yung isang hakbang mo, ang taas Tawa ka ng tawa sa sarili mo. Yun yung mga dinanas ko doon. Tsaka yung tumakbo kami sa Maisan. Ang escort namin siyam, ang mga baril, puro garand Shotgun, carbine. Ang problema kasi doon, yung nagsimulan tumakbo, wala sa timing Kasi mais ganyan pa lang Kitang-kita lahat kami Di bali sana kung lagpas tao na yung mais siguro naburyong na ng gusto. Biglang tumakbo Nagtakbuhan na kami. Natumba yung isang kakosa ko. Bulwak ng mama sa kanya, garan Wakwak yung tagiliran niya dito. Tinakpan ko ngayon ang kamay ko. Sabi ko, lakasan mo loob mo, please lang. Pero alam ko, hindi na siya makakaano. Inabot na ako doon ng mga responde. Basag-basag na yung ulo ko. Nagising ako, nasa ospital na ako ng Davao. Bali yung tuhod ko. Tapos nakataas yung paa ko. Sinundot ako ng Armalite. Hindi naman yung bat yung mismong tubo Yung nozzle mismo, ginanon. Talagang bali yung mo. Ang nagpapahirap kasi sa bilanggo, yung isip Pag hindi mo matanggap na ganun kalaki ang sentensya mo, tiyak na wala ka na talagang katahimikan Kasi lahat ng pagkakataon na makatakas ka, iisipin mo hindi ka na makakatulog. Hindi katulad nung sinuko ko ng buhay ko sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, hindi ko sinasabi na palayain mo ko, pero bigyan mo lang ako ng kapayapaan. Nakakatulog na ako. Tapos biglang yung talento ko sa music at saka yung leadership ko,
Ginamit ko na yun, nagbuo ko ng singing group. Tapos sumikat kami sa buong Muntinlupa. Tsaka hindi lang sa Muntinlupa, marami kami kinantahan sa labas. Hindi ako nagtagal sa Munti. Dahil may pera pa ako eh. Pagdating ko ng Munti, kinakailangan gastusin ko yung pera para ako mawala sa Muntinlupa. Kasi yung chances ng successful escape sa Munti, napakaliit. Sa Davao, malaki. Kaya kinakailangan bumayad ka, mag-bribe ka ng empleyado para siningit ka niya sa listahan. It will not take long, 6 na buwan lang, living out ka na. Eh ako yung banda. Kaya bawat tugtugan namin ng mga city, hindi nila alam, memorize ko na yun. Tsaka matindi kami noon. 7 kami sa banda, 4 ang maiiwan, yung 3 tumitira yun. Habang tumutugtog kami sa city. Kung minsan pag-uwi no, may dalang 20 relos, pera, ganito. Si Boy Kamatis, nung dumating ako, totoo lang yan, sobrang impress siya sa akin. Kasi bago niya ako nakita ng in person, yung pangalang Bill Carpa, dinadala na ng mga kakosa ko sa kwentuhan sa kanya eh. Kasi pag sinabing tinira namin yung Philippine Airlines, sino kayo doon? Ayan, saka si Bill Carpa, ganito. Sino yung Bill Carpa? Hindi pa nahuli yung ganito, ganyan. Kasi anong nangyari, survivor ako ng grupo na yun. Binasted ni Alfredo Lim. Nabasted sila, nahuli silang lahat. Ngayon, nag-regroup ako ngayon. Kaya lang mga na-regroup ko, puro mga palaban eh. Mga takas lahat eh. Pero ang alam ko, si Noli, katapat ni Boy Kamatis yun. Hindi takot kay Boy Kamatis yun. Marami takot eh. Kaya yun, pinatira ni Boy. Mga tinta nasa